Si Jesus sa harap naman ni Herodes. Tingnan po natin ang nilalaman ho nito. Nang marinig ito ni Pilato, itinanong niya kung taga-Galilea si Jesus. At nang malamang siya'y mula sa nasasakupan ni Herodes, kanyang ipinadala siya sa taong ito na noon na may nasa Jerusalem. Tuwan-tuwa ito nang makita si Jesus. Marami na siyang nababalitaan tungkol dito at matagal na niyang ibig makita. Umaasa siyang gagawa ito ng kababalaghan at ibig niyang makita yon. Kaya tinanong niya ng tinanong si Jesus. Ngunit hindi ito sumagot kaunti man. Naroon ng mga punong saserdote at mga eskriba na walang tigil ng kapaparatang kay Jesus. Hinamak siya at tinuya ni Herodes, pati ng kanyang mga kawal. Sinuutan siya ng maringal na damit at ipinabalik kay Pilato. At nang araw ding yon, naging magkaibigan sina Herodes at Pilato na dati magkagalit sa politika. Ay, wala hong politika. Magkagalit ho. Si Herodes at Pilato na dati magkagalit. Yan ho ang si Jesus sa harapan ni Herodes. Pinabalik ho doon kay Pilato. Kuya Joe, ano po ang sa inyo rito? Mga kapatnubay, ayon po sa salita ng Diyos, si Jesus sa harapan ni Herodes. Pinadala po ni Pilato ang Panginoong Jesus kay Herodes dahil sa wala siyang makitang kasalanan na ginawa. Hinamak at tinuya po ni Herodes ang Diyos, kaya po siya naparusahan sa impyerno. Kaya pala ngayon usong-uso yung para kang Herodes, yung mga ganun. Ugali kang Herodes. Ugali kang Herodes. Kuya Ben, ano po inyong nakikita rito? Ito na naman ulit, doon dito sa pagkakasalaysay ulit ng pangyayari dito, ay makikita mo na naman na si Jesus, hindi man lang umimik. Tinanong ng tinanong. Wala na akong sagot si Herodes. Pero makikita mo yung, ngayon kasi panahon na ito, may bureaucracy ang tawag natin. Bureaucracia. Eh dito makikita mo rin Kasi si Jesus ay nasasakupan ni Herodes na lugar, Parang ito yung barangay 22, si Pilato ay barangay 21. Kaya pinadala pa niya doon si Jesus para siyang magsuri, siyang gumawa ng mga bagay-bagay na dapat na yung mga paratang ay mapakinggan. Pero ang problema, nung wala ring makuha si Herodes, pinababalik niya. Pinababalik na kay Pilato. At ang masakit dito, pagbalik ulit kay Pilato nito, kung ikaw ay si Pilato at alam mo naman at nabanggit mo na dun sa sambayanan, wala akong nakikitang kasalanan. Wala kang sa iyong pag-iimbestiga ay wala. Talagang as in wala. Ano ang gagawin ni Pilato sa bagay na yan? May balagay ko po, matutunghayan natin yan sa mga susunod na ating babasahin na makikita natin ano ang mahalagang papel na ginampanan dito ni Pilato at the end sa kanyang panunungkulan, kinakailangan makita. Kuya Men. Okay, dito na ho tayo. Ating bibilis-bilisan na ho para sa ganun ho'y kasi dito tinitingnan lang ho natin yung takbo ng kasaysayan noon Kaya ho namin ho ito binabasa at amin ho pinapaliwanag sa inyo yung takbo ng kasaysayan nung siya ho'y nililitis na ang ating Panginoong Hesus na siya pinagpapasa-pasahan ng mga panahon na yon.